will stand as one, shining His light till the races run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. He gave us strength, He gave us peace, in every season sweet increase. Now we rejoice, His name proclaim, and lift our voices in His name. In His name. Work till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the races run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Work till Jesus comes, with hearts ablaze, lifting His name in endless praise. The harvest is great, the laborers few. Lord, here we are, send us for You. Work till Jesus comes, our joy, our song, forever faithful, ever strong. Work till Jesus comes, our song, our call, for Christ our Savior, Lord of all. Mga pinagana ko mga kaigsunan, malipayon usab nga pagpakig-uban kaniyong tanan karon ning langyog tungod usab nitong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplaster kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Lesson number 2. Number 2. Reasons for Thanksgiving and Prayer. Kauban na to karon mga pinangga kong kaigsunan si Brother Jomar Sunggali. Thank you so much, Pastor. Og daghang salamat mga igsoon sa inyong pag-abang, pagsubaybay ni atong program, labi na gyud sa Facebook Live kamo naga-tan-aw ni ining taknaa. Daghang salamat mga igsoon, inot kamo magapadayon sa pag-share usab nini mga pulong ang daghan pa makahibalo. Okay, so kita maglangan sa pagsugod na to mga higala atong hangyoon ang balang espiritu, ang presensya sa Dios sa pagpakig-uban kanato. Hangyoon nato si Brother Jomar Dasab sa pag-offer of prayer. Magampo ta, dalaygon og silimbaon na Dios ning taknaa, nagapasalamat kami amahan sa higayon nga imong gihatag na usab o ihatag kanamo ning taknaa kami magahimo sa pagtuon ning mga pulong. Imong mga pulong ikaw maghatag kanamo sa kaalam nga langit nun nga among masabtan og makinabuhian ang mga pulong gikan nini. Kini tanan mo ginasalig sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Amen. Okay, mga higala kaigsunan, sa dipata mo sugod sa tuang lesson, doon na lang ko kung magamay nga i-share ninyo, no? Dili ko sure kung this is only an anecdote or for something like some explanations. Pero for the sake of illustration, I think this makes sense. Kanang word nga thank you. The word thank you, mga higala, comes from the Old English word, I think of you. Yes, because kung tanaw ni mo, wala gyud sa etymological study of the word thank you. It is coming from the word I think of you. So, when you say thank you, thanksgiving, meaning you have to give some significant thoughts to the person whom you would like to be adored, to be appraised, to be praised, and to be worshipped. So I think of you. Muna nga, naslang lang gamay, Brother Jomar, I thank you.
I think of you. I think of you na I thank you. Mhm. Anto na thanks. So, sa conversion to, Oh, somehow. the people in the last days shall become unthankful. So wala naging I thanks. TY na lang yun. TY na lang. Saan na sa chat-chat? O TY na lang yun Or mga higala. magibayaran lang. Kanya mas grabe pagkakaroon kay kung tagaan nimo di mo TY appear na lang appear. Oh. So yun na ba becoming unthankful. But Mhm. anyway, ang lots of explanation na agyo din here sa to ang lesson number 2 karon. Mhm. About Thanksgiving. The reasons for Thanksgiving and prayer. prayer. Ang memory text mo kita sa Philippians 1 verse 6 sa New King James Version nga nagaingon, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus coming, or Jesus I Christ believe coming. in this. The same. Amen. The same with Paul, the same with the disciples. I believe Mm. that the God who created, who has started doing good in us, who began doing good work in us, Mm. shall be the same God to complete it until the day of Christ's second coming. Mm. So hangtod sa pagbalik ni Kristo, sa ito pa, walang mintes, Brother Juman. Yes, ano No? yun? Oh. No failure, no mistake. Yeah. So, manigingon nga sa Jeremiah 29:11, I have a plan for you. I plan that I will not harm you. Kundi ang tanan akong prosper you. plano para kanimo is to prosper you, Amen. na magmalampuson ka. So, if we will just allow God to be our guide, our master, Mm. our director, everything shall become good. Yeah. All good. Mm. That's why sa atong lesson itong milabay, rejoice in the Lord always. Amen. And again, I say rejoice. Yeah. Okay. And ang ato ang gisugdan ng daan tong milabay mga pagtuon nato mga igsuon, karon ato ang hinahinayan na nato ang verses na magsugod na ta sa itong pagtuon gikan sa chapter 1 sa Philippians 1 and Colossians 1. O atong mainudon mga kaigsunan ang lesson gisugdan kini sa mahitungod sa kinabuhi ni Pablo. Tinud mga kaigsunan no, ang kinabuhi niya dito dili gyud lalim. Makahimo ka sa Thanksgiving, magapabilin ang imong ang sa tawag gani pagka-grateful taliwala sa trials nga nasa kinabuhi ni Paul. Yani ang giingon pugay sa tong lesson, mas dali pa daw kung sa pagkatawhanon ng pagsuot, mas dali pa mauna-unaan nimo nga gibiyaan ka sa Ginoo. But diha sa kinabuhi ni Paul wala mga kaigsunan. Adunay rason kanunay ang bisan diha sa iyang pagpasalamat og mga pag-ampo. I believe nga si Paul nakita niya ang mga previous records sa balaang kasulatan, Mm. like Joseph, sa life ni Joseph, doon ay purpose ang Ginoo. Yeah, tinod yun. Oh yes. Ilabay sa bangag, something like. Mm. I also believe nga nakita po ni Paul ang nitabo sa life ni Moses, doon ay purpose ang Ginoo. Mm. So, everything sa mga that happens in the past, Mm. sa ato mga patriarchs and prophets, na conclude yun ni San Pablo that everything that happens in us, Mm. doon nag-purpose ang Ginoo. Manaingon nga, asa na, sa Romans, Tanan. oh, ang tanang butang, masigtabang, Para sa alang sa isikayo. amen. Oh, Na- tanang butang, 8:28 mga kaigsunan. Mhm. Everything works together for good. His imprisonment did not prevent him, wala gyud nakahimo sa iyang bisan pa sa iyang pagkapiniri, so wala nakahimo sa pagpakgang mga kaigsunan nga makahimo siya sa pagpadayon sa simba sa pagdaig sa Ginoo, sa pagpasalamat sa Ginoo, sa pagtuaw diha kanunay sa Ginoo. Atong mga pagahisgutan karon pastor, tulo ka bahin ni. First, the reasons to give thanks and pray in the letter to Philippians. Diha ta mag-focus sa book sa Philippus. Then susunod niya nato mahisgutan na niya the reasons to be thankful. Unsay mga rason mga igsoon nga mahimo ta mapasalamaton. And prayer request. Ano na yung mga paghangyo sa pag-ampo kini si San Pablo. Ikaduha, mo ang giving thanks and prayer in difficult times sa Philippians 1:12 and 18. Ang ikatulo mo ang reasons to give thanks and pray in the letter to Colossians. Dito na pod sa mga taga-Colosas. Nga din ato mahisgutan na unya ang reasons to be thankful sa taliwala sa mga panahon dito sa Colosas o ang mga pag-ampo, hangyo sa mga pag-ampo sab ni Paul ngadto sa mga kaigsuonan o mga Christians o mga magtotoo dito sa Colosas. Ato sugdan ang unang atong gisgutan ganina
gi-mention ganina nga adunay mga reasons sa pagpasalamat ni San Pablo, mga pag-ampo niya para ngadto sa kining mga katawhan sa Filipos. Kini iyang pagkapriso diri siya sa bahin sa Filipos, sa dapit sa mga Philippians. Apan mga kaigsuonan, nagatuo gyud dako gyud kay ang pagtuo ni San Pablo nga ang Ginoo wala gyud nagabiya nini nga katawhan. Kung ato makita sa Philippians 1 verse 6, mao ni ato ang memory text, being confident of this, that he who begun a good work, referring to our God, great God and provider, in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Si Paul Banggot, ang iyahang pagkahangawa, Brother Jomar, Mm. nasa mga kaigsunan. Mm. Siya ang good example sa kanang gitawag og selfless. Grabe. Oh, Walay sintro sa kaugalingon Mhm. sa pagpanerbisyo. Mm. Ang ihagyod ay ang concern sa mga brethren unsa kay gibati sa mga brethren kon sa kahimtang nga napriso siya. Mm. So, ang iyahaw dili man ingon nga inartista or acting nga wala siya gibati nga kaguol. Ang iya happy lang gid sa gihapon kay gatuo gid siya nga ang tanang butang do na ra gyud katuyuan. Amen. Tinod. That's why sa Oo. iyahang letter sige gyud siyang giingon nga by the grace of God. Mm. By the grace of God. Ang tanan sugod sa iyang mga letters mo dili ta matingala ni mga kaigsunan nga ato makita mismo ha sa kinabuhi or sa life, sa character, sa behavior ni Saint Paul, diha gyud kaniya ang pagkamapasalamaton. In Philippians 1 verse 7 sa Christian English Bible, giingon diha, I have good reason to think this way about all of you because I keep you in my heart. Meaning, siya mismo nakakita mga kaigsuonan, siya mismo nagbutang sa katawhan mga kaigsuonan. Diha sulod siya kasing-kasing, you are all my partners in God's grace. Both during my time in prison, bisan pagtaliwala sa akong pagkapiniriso, and in the defense and support of the gospel. Balik ta sa panahon sa mga high priest kaniadto sa Old Testament. Oh, yes. Doon na sila breastplate. Yung katong isulob nila. Dosi unom-unom na kabato diri oh. Kung sa para represent sa tribes ba? Oo, Tama? sa 12 tribes. So Mm. meaning, kung ikaw usa ka pari, o ikaw usa ka alagad, Mm. kanang tanang mga kaigsuonan, kargo gyud na nimo simong dughan. Mm. Kargo na simong pagbati. Mm. So, si Pablo pod, ang pagbati bilang pari, naa sa iyahang kasing-kasing, Mm. nga ang mga kaigsuonan naka-engrave Mm. sa iyahang dughan, sa iyang heart. So, the same with you today as a pastor, the same with you today as an elder of the church, the same with you today as an officer of the church, the same with you today as the father of the family, Mhm. kanang imong mga membro, kanang imong mga anak, they are all engraved in our heart. We have to love them by the grace of God. So, si Paul, bisan patulong na priso siya, ang iyang pagbati yun, ang iyang kahangawan na sa mga kaigsuunan. Wala siya mahangawa sa iyang kaugalingon. Yes. Ang ihagit ang mga kaigsuunan mayang nahangawahan. Okay. Mga igsoon ha, ang mga pagpasalamat ni San Pablo mga kaigsoon, ang usa sa rason niya mga igsoon, mao gyud ang pagtan-aw sa mga katawhan nga hinaot magahimo sa pagpadayon sa ilang mga pagpangalagad. Mao sa iyang prayer request mga igsoon sa Philippians 1:9 to 11 sa New International Version. And this is my prayer. Mao ni ako mga akong pag-ampo that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may or that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Mga kaigsunan, ginapahinumduman niya ang mga katawan bisan taliwala sa iyang kalisod mga igsoon ha, sa iyang sitwasyon, sa iyang mga pag-ampo, tanan wala man siya makakita, apan appeal tanan sa iyang mga prayers and pangapaghangyo nga maghimo ta mo sa pagpadayon sa inyong pagpangalagad, makakitaon ta mo sa pagkamatarong sa Ginoo. Ang inyong untang pilion kanunay ang pagkamatarong diha sa atubangan sa Ginoo. Number one ha, yung ipasabot na you are all in my heart. Mm. Namo sa kasing-kasing. Mm-hmm. So meaning, wala siya manumbaling siyang kahimtang nga napriso siya. Ang yagyot kamo, ang ako yung concern na mo sa kasing-kasing. Ikatulo, ay kaduhang niyang concern. Matud pa niya sa Philippians 1 gyapon, up to 7 and up to 8.
na gisulti na po ni Paul nga gusto niya nga everybody must remain faithful to the gospel. Whatever is in the Bible, Yes. let's live in it. Yes. O kung sa nasa Biblia, magkinabuhi ta sumala sa unsay naa dinha. Yes. Ikatulong niya nga rason nga gusto niyang i-exhort ang mga brethren tungod kay gusto niya nga ma-feel pod sa makikigsunod nga mahimo silang kabahin sa iyahang bonds, sa iyahang pagkabilanggo. Nya sa iyahang pagkabilanggo, gusto niya ipakita ni Paul nga sa iyang pagkabilanggo, he is on the go to defend the truth, Yes. to defend the gospel. Yes. So, gusto niya nga, bisan gani akuha na bilanggo ko, nagpadayon ko nga nagdepensa sa may balita. Likewise to you. How much more to you, nga dili mo bilanggo physically. Yeah. Tingali, bilanggo mo sa mga other circumstances, bilanggo mo sa mga paninapi, kahintang, uban pa din nga mga social cares. Pero, sama ka nako magpadayon ta sa pagdepensa, pagkinabuhi sa mayong balita. Yeah, in Philippians 1:9-11 mga kaigsunan, we can consider masabta na to mga igsoon nga ang mga pag-ampo ni Paul mo tong gisgutan mo ganang pastor nga gitunga-tunga ni among versikulo mga igsoon, may love abound in you, magtubo ta ang gugma diya kanino, it will make you wiser, magmaalamon kamo tungod sa maong gugma, you will discern the best, pilion ninyo ang pinakamaayo, you will be pure and upright, meaning magapadayon mo sa pagtuman sa kasuguan nga nagatudlo ngadto balik kang Jesus Christ, and you will bear fruit through Jesus Christ, meaning makita ang gugma sa ilang kinabuhi, then this will result in glory and praising God. Magahimo inon nga makahimaya sa Ginoo. Yeah. Now, Himo ang summary na ay murag ladder ba? Murag chain of prayer. And may pangutana diha sa Okay. katawasan pastor na how can your love or our love abound still more and more? Why is that so important for the Christian life? Yung kinahanglan man ng mga kaigsunan karon ang gugma. Meaning, wala ning gugma mga igsoon, dili man mo sunod-sunod tong the fruit of Holy Spirit. the Holy Spirit. Nga mga gugma, then the joy, and so on and so forth, mga kaigsuonan. Kana tanan sila mugawas na sa kinabuhi sa tao kung ano na gugma sa ihang kinabuhi. Ang pinakauna gyud basic gyud yung prayer ni Paul, may the love of God be upon you. Amen. May Amen. abound in you. Amen. Then it Yeah. will make you wiser. Okay. Then You'll be mahimo kang maalamon, then you will discern the best. Siyempre, maalam ka na, makasabot ka. Okay? You will be pure and upright. You will bear fruit through Jesus Christ. This will result in glory and praise for God. So, ang iyang pag-ampo, ang basic yun sa pangayo sa Ginoo nga kinahanglan gugma, unya kaalam, human panabot, unya pagkaputli na dayon. Yeah. Hindi po rin mamatarong tanong what kaalam, no? We should Ganun, understand. We should know kung Tinuod. unsay what is right and what is wrong. So, ang wrong atong biyaan. So, importante ang discernment ug ang wisdom. Then, you will bear fruit through Jesus Christ, and this will result in glory and praise for God. Giving things in prayer in difficult times. Makahimo ba ta mga kaigsunan sa pagpasalamat taliwala sa mga pagsulay, sa mga panahon sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Si San Pablo ang pinaka the best na mga usa sa mga the best nga nagabantay ni ini nga character mga igsoon. An opportunity to defend the gospel. When the Philippians learned that Paul was imprisoned in Rome, they were greatly distressed. Tinod mga igsoon nga ilang nakita tinod dito nga si San Pablo na piniriso maong niabot pud sa ila na unsay buhaton na to sunod nga asa sa atong mga leader na priso man gani kita ba kaha, but wala yun na nga niabot sa unahuna ni San Pablo nga mapaluya ang iyang mga kaigsunan maong bisa na siya sunod sa prisuhan, nagapadayon siya sa pagdasig sa mga katawhan. In Philippians 1 verse 12, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Nahimo pa inoning ang nitabo sa akong kinabuhi na kung napriso man ko, dili inoning nakapugong sa akong pagwali, kundi usa sa pamaagi sa Ginoo nga mas mapalapad ang iyang pagmensahe. Honestly speaking, no, practically speaking, sometimes we don't want that it had happened in the past. Dunay
doon ay commotion gamay why LCM had put up some radio stations like LCM FM. Sometimes we cannot understand why it happened in the past. Nagbutang tabang FM stations, then the organization was something like dili kayo nila masabtan ano nag-put up tag mga radio stations because we started our radio station for the first radio station that we had, Brother Jomar, was in the year 2006 and 7, something like. Yeah, was 6 years old. 2006 and 7. Yeah. So, ang nahitabo, ato radio station, ato radio program, something like, pagka mga 2008 and 2009, nanapay mga Hope Channel nga nagawas, Hope Radio. Hope Radio. Yan, nalipay ko, I believe, gitugot mo to sa Ginoo, nga mahitabo to siya, Brother Jomar, o sa mga kaigsoon to Daminaw, although doon ay murag ka ng something like, murag ka ng animosity gamay nga nahitabo, pero we can still praise God. Yeah. No? and, This is my discernment. This is what I understand Yeah. with the help of God. Nga, didaghan ang mga Hope Radio, didaghan ang Hope Channel, gali, mas daghan pa gani kaysa LCM FM. Di ba? Oh, that is, nakita na ko ba nga nahimo ra gyapon siyang blessing. Yeah. Nahimo ra gyud siyang panalangin. So para nako, I don't hate anyone. So hope you will not also hate us. Yeah. Oh, we will love each other kaya nga naman Amen. everything that happened in us, matud pa ni Paul, nagakitabo sa tuwa, this has actually served to advance the gospel para sa pagwali sa may balita. Amen. Okay. Furthermore, mga igsoon, seeing the apostles' attitude, kung atong makita mga igsoon, other faithful brothers were encouraged. Nagbadasigon nun sila mga igsoon and began to preach the gospel regardless of the difficulties involved. So ilang nakita mga igsoon nga, siya gani nasa sulod sa prisyon, nagpadayon sa pagminsay, kita pa ka din nasa gawas. So padayon sila sa pag-advance or mga kaigsoon sa mensahe. In Philippians 1, sa message or the message version sa Bible, 15 to 17, it is true that some here preach Christ because with me out of the way, they think they'll step right into the spotlight, but the others do it with the best heart in the world. One group is motivated by pure love, knowing that I am here defending the message, wanting to help. And the others, now that I'm out of the picture, are merely greedy, hoping to get something out of it for themselves. Their motives are bad. They see me as their competition. Hindi pa hinumduman. And so that the worse it goes for me, the better they think for them. Meaning, ilan nakita na nagmensahe siya, nagmensahe mo tayo nga. So, mas nilapad ang mensahe mga igsoon. So, how am I to respond? I've decided that I really don't care about their motives, whether mix bad or indifferent. Every time one of them opens his mouth, Christ is proclaimed. So, I just cheer them on. Yeah. Padayon din ang Diyos sa mensahe. Wala magkunahon sa Paul, kaya kompetensya, kaya siyempre nakulong na siya. Oh. Ako ba dito nagwali? Yaman ito ba ni Paul sa Bisaya nga version ha? Ang uban ko dito nagwali kay indig-indig. Competition. Yeah. Ang uban ang ilang bahigot sa gugma, ang ilang pagwali. Pero si Paul, bisag asa imuhang motibo sa pagwali. Wala ko'y problema ni ana. Ang importante, nawali si Kristo. Amen. Kaya every time ma-utter na si Jesus Christ, so nahimong mensahe mga kaigsuonan. In Colossians, din yung natamang igsoon, sa mga pagpasalamat ni San Pablo o mga encouragement niya ngadto letter niya paingon sa mga Colossians. Then sa Colossians 1 verse 3, we always think or thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Nagpahimo sila sa salamat mga kaigsuonan. Yeah, o yato i-apply to atong intro kaganina. We always think of God. Diba? Yeah. Yeah, we always think of God. The Father, our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Yeah, amen. So sa among pag-ampo kaninyo, nasa mauna-una si ang Ginoo. Amen. These virtues mga igsoon nagpadayon sa pagpasa or meaning pagpadako kang Jesus Christ mga kaigsuonan. These reasons mga igsoon sa mga pagpasalamat ni San Pablo, ang ato yung lesson kanunay ihag yung ginapadako mga igsoon nga si Jesus Christ mao yung himong sentro sa tanang mensahe sa kinabuhi ni San Pablo. In 1 Corinthians 13:13, nagaingon din na, so now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love.
magapadayon gyud sa yung taang kining pagtuo og paglaom sa kinabuhi sa tao ug ang gugma. But ato yung padakuon pag yun kaayo mga kaigsonan ang gugma sa sulod sa atong kinabuhi. Kay kung naang gugma sulod sa atong kinabuhi, dili man ta makahimo nga dili ta moampo para sa uban. Di man ta makahimo nga dili ta moampo para sa sulod sa atong pamilya. Di man ta makahimo sa pagampo para ngadto sa atong mga nahimong gikasakitan o naabay mga kasakit ngadto sa ubang tao. So, ang gugma tanan ang mao'y nahimong foundation ana mga kaigsuonan. So, ang gugma na imong pundasyon sa pagtuo o paglaom. Amen. Yes, that's why love exceeds. Yeah. In Colossians 1, sa the message 3 to 5, our prayers for you are always spilling over into thanksgiving. Napuno, nag-awas mga kaigsoon sa mga pagpasalamat. We can't quit thanking God, our Father in Jesus, our Messiah, for you. We keep getting reports on your steady faith in Christ, our Jesus, and the love you continuously extend to all Christians. The lines of purpose in your lives never grow slack and tightly tied as they are to your future in heaven. Keep taught by hope. So Yeah. nagpadayon na yung pagdako mga kaigsunan, pinahagi diya sa paglaom ng ilang nasabtan nga mao si Jesus Christ. Sa Colossians 1:5, the power of God, which is transmitted through the gospel by the work of the Holy Spirit, makes the Bible or the word of life. This means that by accepting the gospel, we have eternal life and an inheritance stored up for you in heaven. Yeah. Mga kaigsoon, makahimo ta sa pagpadayon ninoon sa itong kinahanglan ang gugma, and asam na to na makita diha ang Jesus Christ, asam na to makita si Jesus Christ, balik ko na to pakli mga igsoon na itong mga Bible diya sa ito asam man yung nagipamutang tanahon na to na mga kaigsoonan atong tunan mga igsoon og atong ipasabot sa katawhan pinaagi sa pag-translate dinhi sa atong kinabuhi nga makita nila ang gugma sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Prayer request ni San Pablo. Balik ta sa Colossians Mhm. chapter 1. Mhm. Matod pa mga pinangga ko mga kaigsunan, it is Colossians chapter 1, the reasons to be thankful. So, ato balikon 1:9 up to 11. Yeah. Yeah. So, sa verse 9, nabatod pa rin for this reason, since the day we heard about you, Mm. we have not stopped praying for you. Mm. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Yeah. So, sa ato pa, kini pong ato ang pagpasalamat sa Ginoo, inspiration sa Holy Spirit. Amen. Kining atong pag-ampo pod para sa uban, inspiration of the Holy Spirit. Ang kini pod ang atong mga prayer request pod, ang pagpanabot ni ini, masabtan ang atong mga prayer request ngadto sa langit, ngadto sa trono sa Dios, Mhm. pinaagi sa Holy Spirit. Yes. Ngadto pa, that is how important the Holy Spirit is. Amen. In all our Sunod. prayers. Sunod. Yeah. And sa post prayer request mga igsoon, dinhi sa libro ni Sister Ellen White sa The Ministry of Healing, paragraph 478 and 479, nagaingon din too many in planning for a brilliant future. Daghan kayo mga kaigsoon nagasigig kunahon na nagaplano mahitungod sa nindot kaya nga ugma, make an utter failure. Nahimo inong napakyas mga igsoon. Let God plan for you. Kinahanglan na ginato sa atong mga sa plano sa atong mga kinabuhi mga igsoon nga ang Ginoo mo ay matuman ug ang iyang mga plano sa imong kinabuhi mo ay matuman. As a little child trust the guidance of Him, he who will keep the feet of His saints. And sa Psalm Samuel 2 verse 9, God never leads His children otherwise than they would choose to be led. If they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers with Him. Mga kaigsunan, ang Ginoo nagahulat pud sa imuhang desisyon. Nagahulat sa atong desisyon. Ang Ginoo willing kayo mo led ka nato ang ato apo dinhi. Kung sugtan nato ang Ginoo nga mo'y magauna sa atong mga plano sa kinabuhi. Aliwala mga igsoon sa mga pagsulay sa atong kinabuhi mga igsoon.
magahimo unta sa pagpadayon mga igsoon nga ang tanan natong mga plano ngadto balik sa paghimaya sa Ginoo. Sama nito mga katawan sa Colossians mga igsoon. You know what? Ang Philippians, Pastor, gingon sa tong lesson, ang si San Pablo adunay pagtan-aw sa mga Philippians nga yes kaning strong and firm sila sa ilang pagpangalagad. But the Colossians, wala man makahimo si San Pablo dito sa pag-adto. But iyang ginapahinumduman kanunay nga hinaut ta mapareho mo sa mga Philippians pod nga magpadayon sa pagbarog sa inyong mga pagpangalagad. Muna yung unod siyempre request to number 1 Mm. sa Colossians 1:9-11. Mm. Matod pa niya, may they receive the knowledge of God which will give them wisdom and spiritual understanding. Yes. So hinaot makadawat sila sa kahibalo sa Dios nga diin midaghatag kanila kaalam og espirituhanon nga pagpanabot. Number 2, magkinabuhi sila, they live as children of God, pleasing Him in every day. Mm. Magpahimuot sa Ginoo. Number 3, may they bear fruit and grow in knowledge. Mm. Magtubo sila sa kahibalo. May they be strengthened with God's power so that they may be patient. Now, doon ay kining mga butang nga mahitabo ni siya sa mga taga-Colossians, labi na gyud sa atong application karon. Amen. Mahitabo po ni siya mga higala. Mm. There are 4 channels. Mm. No, 4 ka channels through which God acts to make Paul's prayer reality In us. in us. Yeah. Number 1, The Bible. yeah, pinagi sa Bible, magbasa tag Bible, mga kaigsuonan din. Those prayers of Paul, kanang giingon din nga atong kahibalo motubo, Mm. may tungod sa Dios o magdalayag ta sa Ginoo, Mm-mm. magpahimuot ta sa Ginoo. Number 2, number 3, magtubo ta sa kahibalo, Yes. magdala ta sa bunga sa balang espiritu. Nya number 4, kinahanglan malig-on ta diha sa atong Ginoo nga tagahom sa atong Ginoo. So, kanang mga butang nga tanan, number 1, mahimo nato na bisag wala na si Paul, patay na si Paul, Nasa ang bala ang kasulatan. Yeah. Yeah, we will read the Bible, Amen. mahitabo na sa atong life. Mm. Ikaduha, The spirit of prophecy. yes, the spirit of prophecy sa manifested to the writings of Ellen White. Mm. Inaagi sa writings ni Mrs. Ellen White. We will read the Bible and we will read the writings of Ellen White, the spirit of prophecy. Usahay man gud nato ang sorry kayo ha kay ako man ka nato, we only stick to the Bible. Yeah, I don't criticize you. I don't condemn you kung Bible and Bible alone because that has been our doctrine Amen. to believe that Bible and Bible alone. Mhm. So, pero sa Bible, nagsulti po doon ay Mga- special gift of the Holy Spirit Mga manlalagna. in Sa the mga writing, kasama. no? Sa writings ni Ellen White. Yeah. So we believe na naapod ang a gift of prophecy through the writings of Ellen White. Amen. So we will also read the writings of Ellen White. Then God's providential guidance, number 3. Yeah. Ang mga pagbuot sa Ginoo. Then finally, it's the guidance of the Holy Spirit. Mo gyud So, tinod mo di paingon. Yeah. Oh, mao na mga butanga mga pinangga ko mga kaigsunan nga makapahimo nga realidad sa mga prayers ni Paul Mm. nganhi sa atong kinabuhi. Mm-mm. Now, sa Ellen White Christ Object Lessons, tapusan din sa Ellen White Christ Object Lessons lessons, page 129, nagaingon din na our life is to be bound up with the life of Christ. And we are to draw constantly from Him, partaking of Him, the living bread that came down from heaven, drawing from the fountain ever fresh, ever giving forth its abundant treasures. If we keep the Lord ever before us, allowing our hearts to go out in thanksgiving and praise to Him, we shall have a continual freshness in our religious life. Our prayers will take the form of a conversion with God as we would talk with a friend. He will speak with His mysterious or His mysteries as or to us personally. Often there will come to us a sweet, joyful sense of the presence of Jesus, which Enoch of in our hearts will burn within us as He draws nigh to commune with us as He did with Enoch. Kung sa ang iyang sulti or pakigkuban kang Enoch when this is in truth that the experience of the Christians or the Christian there is seen in his life is simplicity, a humility, meekness, and lowliness of heart that show to all with whom he associates that he has been with Jesus and learned of Him.
So sa itong proiba nga si Kristo kauban nato. Kung sa ito napakita nga ebidensya nga mga tinun-anta ni Kristo. Amen. Kung sa ito ang ipakita nga nag-uban ta kang Kristo. Mm. Si Kristo nangita despite of many trials, there is joy Mm. and peace in Him. Mm. Like Paul, bato pa ni Paul, follow me as I follow Christ. Yeah. So, bisan sa mga kalisdanan, there is peace in his heart. Mm. Kabalo ka sa katapusan, mga kaigsunan, dili, I cannot, dili na mo mahuman pag-explain ninyo on how to find peace in order to give thanksgiving. Di na mo ma-explain ninyo tanan kung unsa yun ang peace aron makahatag ta og thanksgiving. Nabalik ko na ni kadaghan nga sugilanon, but please allow me for the sake of illustration. Usa ka classroom sa mga bata nga elementary sa ilahang subject nga arts, nga drawing. Gipadrawing sila og picture of true peace. Hulagway sa tinud-anay nga kalinaw. So, after 30 minutes, ingon din ang teacher, pass all your works, ipass ilang mga trabaho, Mhm. ilang mga papel, ay nagdrawing dito og mga langgam, nag-awit, tinaw kay ang langit, nag-awit ang duha ka langgam. So that's peace. Napoy nag-picture po dito, nag-drawing po dito kanang takdol ang bulan, linaw ang dagat, ay anino sa duha ka taong baiglaki nag-anino sa punuan sa lubi, Mhm. nagbayay dito, malipayon sila. That's peace. Halos ta ng mga drawing sa mga bata ingon ni ana. Pero nakurat ang maong maestra or ang teacher, kaya dunay nag-drawing og bagyo. Nag-drawing og balud. Nag-drawing og barko nga nalunod. Nag-drawing og lubi nga natumba dapit sa dagat. Ingon din ang teacher, maybe you did not listen what I said. I said, you draw a true picture of peace. Insist ang bata, that is a true picture of peace. Ingon din siya nga, where can you find peace here on your drawing? So you look at that lubi nga nabali. Sa lubi nga nabali, na ay sa lawas niya, na ay bangag, na ay lungag. Diha sa lungag, kung nakita ni mo, ma'am, murag kung sa cellphone ba ito, zoom in ba? Pero papel na mag-drawing. Itutukag ba sa maestra? Yun ang maestra. Oh, na-draw ka book langgam. Ma'am, what are they doing? Yun din ang, dahil mga music ba nga, nag-ana ba? Oh, you see, they are singing. That is the true picture of peace. Nga bisan pa galino, gabagyo, gabaha, natumba ang lubi, but inside a small habitat. They were singing for the glory of God. Mm. And that is the true picture of peace. Ang tinunay nga hulagway sa kalinaw, kanang bisan pa sa taliwala sa kalisdanan, ang kasing-kasing mag-awit yapon sa pagdaig sa atong Ginoo. Mag-awit sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Amen. And that is the true picture of peace. Sama kang Daniel dito sa Leon was singing to glorify God. Joseph, for how many months, days, and years na priso, he was singing to praise the Lord. Nagwali para sa pagmantala sa bing balita. And almost everybody in the Bible, ang mga patriarchs, ang mga prophets, sama kanimo ug kanako, nakulong ta sa mga grabing kasakit, pag-antos o mga kalisdanan. But still, we are singing in our home, in our heart, to praise God, to send thanksgiving and prayer for the brethren. Ang ginamagapanalangin ka natong tanan. Sa pagtapos, dapiton ko ikaw alang sa ka pagampo. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat kay Ginoo sa pagpanalangin. Salamat sa pagpakiguban. Salamat sa grasya ug kaluoy. Nga bisan sa kahimtang sa kalisod ning kalibutan, malinawon og malipayon kaming tanan. Ang among concern, ang mga kaigsuonan, nga among ginalagaran, nga among ginahaguan, nga madala namo diha sa imong tiilan. O ang among kahimtang karon, among ikalipay kay nahimo kining dunay kapusalanan aron sa pagwali sa aming balita, aron ang pagsangyaw sa pulong mo uswag pagyud sa hilabihan ug daghan pa ang masayod niini. O Dios, salamat kayo sa kamatuoran nga among gidepinsaan ug among gikinabuhian hangtod sa imong pagbalik. Pasayloa kami sa among mga sala, panalangini ang tanang mga sponsors o mga donors ini nga programa. Panalangini o Dios ang tanan nga mga naminaw karon, ang tanan nagatan-aw karon, ikaw magapindisyon o magapanalangin kanila. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo, salamat sa uban mo kanamo kanunay nga buluhaton hangtod sa imong pagbalik sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas.
Amen. Amen. Mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong makanunayong pagsubaybay na itong program. Labi na gid sa inyong pagpadayon sa pag-support nini nga programa. Daghan kayong salamat mga igsoon. Kamo makahimo sa pagpadayon sa pag-support niini ato sa atong program financially pinaagi sa atong GCash number makahimo mo sa pagpadala sa 0951-7949-211. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo mga igsoon. Dunay prayer request diri usa ka listener sa radio magpa-prayer request wala man gisulti pangalan. Uy, Si Elsa Chico na nakabatang din. ana ka ba si mo diha? Mhm. Oh yeah. Good Elsa evening. Chico. Good evening, Pastor V. Pwede paampuan unta mininyo, Pastor. Yeah, we will pray for you. Ang pangalan kauban po sa tanan natong mga prayer partners. Elsa Chico, apili ko sa Highland Garden, City of Samal. And also sa Toril, ug sa taga Purok City. Unta mi gusto unta mi mobalik sa pagsuporta and kasakit karon nag-open sa ba. Inom na kog tambal. Okay. Yes, we'll pray for yung mga igsoon and also sa imong balatian. Okay, kalori saludo, maayong gabi Pastor V and Brad Jomar. Galantaw ko karon sa live. Yes. Hello. Oh, Lord saludo. Galan ni Brother Dodong Gadi. Si Grace Quezon or Quezon and Abby Sindiki is watching and also learning. Maayong gabi Pastor and Brother Jomar from Brother Henry Tolio, then Roselyn Di Finio, Celidio Milan. Good evening, Pastor and Brother Jomar. James Francis Maway Limbawan. Mayang gabi, Pastor Biliver. Ralph Sakay Eresmas. Mayang gabi, Pastor Brother Jomar. God bless you. O kang Henry Tulio, Jetrin Oliverio, and many more. Daghan pa sa tuwa kaninyo. Thank you very much kaninyong tanan mga kaigsunan. Yes, Pastor Junior Baker. Tama ba? Good evening and God bless everyone. Also, Sister Clara Maratas also watching. And Jessa Sanchez also watching. And Sister Maratas, Sister Tanji Maratas, hello. Also watching. Yeah, Sister Tanji, may gabi kanimo diya. From Jomar. Okay, so thank you very much. Wala na may daghan pa kayong tatlo. Yeah. Salamat kaayo kaninyo mga kaigsunan. See you in Balotakay, Digo City, karong Sabado. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. God bless you. We've come this far by faith alone, through trials, storms, and grace we know. Our hands have toiled, our hearts believed, in every harvest we've received. We've received. Work till Jesus comes. We'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. He gave us strength, He gave us peace in every season, sweet